Kini-question nga ng ilang mga fans at analyst ang hindi pagpapalaro ng Oklahoma City Thunder sa kanilang mga players sa pagkawala agad ni Jalen Williams lalo last game kontra sa Milwaukee Bucks. Ilang game lang naman ang nakakaraan mula nang bumalik ito sa hamstring injury laban sa Lakers, bigla-bigla nga itong naging out sa kanilang pagkatalo. Pero ayon sa ilang mga analyst, ibinulgar nga ng mga ito, wala rin naman pakialam ang OKC sa hindi nila pagpapalarong muli kay J-Dub. Since nasa taas pa rin naman sila, baliwala kung hindi ito naglaro sa last 2 games sa first half ng season. Nasa plano nga daw ito dahil balak nilang panatilihing mas maayos ang kalusugan at upang magkaroon ito ng mas mahabang araw para makarecover sa kanyang injury. Mas pipiliin pa rin naman nilang makapaglaro agad ito sa unang game ng second half upang hindi sila maungusan ng San Antonio Spurs sa pagiging number 1 sa West. Para nga sa inyong kaalaman, 3 games lang naman ang pagitan nila ng top 2 na Spurs. Ayaw rin naman ng OKC makadikit ito since kapag tumabla ang kanilang record, ang Spurs aangat base sa kanilang head-to-head matchup. Kaya kailangan talaga nilang maiangat at magamit muli ang kanilang full lineup. Samantala, maraming ang nakakapansin ng mga fans sobrang lamya ng pinapakita ni DeAndre Ayton na sa nakaraang game ay binabangko nila ito at hindi na nga siya inilalagay pa sa closing lineup. Hindi na nga siya nakakapaglaro sa crucial minutes. Hindi katulad ng mga unang game, bigla na lamang nga pong nawala ang kanyang impact sa team sa paglamya ng depensa, tamad sa rebounding at hindi pagpasok ng kanyang mga opensa. Kaya hindi na napigilan ng mga analyst manghinala na ito ang simula ng ginagawang preparasyon ni Coach JJ Redick na tanggalin si Ayton sa rotation. Handa na rin naman palitan ng Lakers since naibalita na wala silang long-term plan dito. Ibig sabihin mas pipiliin ni Coach JJ Redick na kumuha si Rob Pelinka ng bagong sentro kaysa panatilihin ito. Napaka-inconsistent ng laro sa pagkakaroon ng questionabling galaw. Kaya dyan palang posibleng bumaba lalo ang playing time ni DeAndre Ayton sa second half ng season. Sa kabilang banda, 4 na buwan na nga pong nakapako ang Golden State Warriors sa 8th seed ng West ay kailangan ng team magkaroon ng mainit na simula sa second half. Dapat nga nilang maipanalo ang mga unang laro upang makakuha agad ng momentum para makaangat at maiwasan ang play-in tournament kung sakali man. Hindi rin naman magiging madali ang kanilang natitirang game sa regular season dahil karamihan legit na contender. Kaya dapat talaga silang mag-ingat sa mga susunod na laro. Kailangan rin naman nilang tandaan hindi sila safe sa 8th seed dahil meron nga pong sumusubok na team na humabol at umagaw sa kanilang pwesto. Bago pa pumasok ang Golden State sa second half, may lumabas ng balita meron nga pong 2 sharpshooter ang re-rest back dito. Sina Seth Curry at Kristaps Porzingis na parehong merong shooting sa long range. Sapat na ang dalawang ito